Ang eksakto kasi yung salita ng Diyos eh. Pagka ang itinuturo ng isang mangangaral, lihis o kontra sa salita ng Diyos, alam na alam mo, bula ang guru yun. And sometimes there are funny things. Merong nakakatuwa, kagaya nito, na ang pangalan daw ng Diyos ngayon, yung pangalan niya. Saan mo makikita yun sa Biblia? Bakit natin binabanggit ito? Para buksan ang kaisipan na magsuri kayo. Yan po ang dahil, hindi para makipag-away o para atakihin ng kahit na sino. Kasi may nagsasabi si Kristo, Diyos. May nagsasabi si Kristo, propeta. May nagsasabi si Kristo, tao lang. Hindi para atakihin sila kasi pinagkakukumpa-kumpara natin ang kanilang mga tinuturo kung alin ba talaga yung nasa Biblia. May tanggapin natin yung sinasabi ng Biblia kaysa sinasabi ng sino man. Yan po ang paraan ng ating pag-aaral, mga kababayan. Binasa ko na sa inyo, Biblia, yung 7:27 ng Ecclesiastes, ikinukumpara natin ang isang bagay sa iba para makita natin kung alin ba talaga ang totoo. Ulitin natin, kapatid na Daniel. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Ayun, iniaagapay. Ang salitang iniaagapay sa Tagalog, ikinukumpara, itinutulad ang isang bagay sa iba para matagpuan kung ano ba yung kadahilanan, kung ano ba yung katotohanan. Kukumpara natin sa Biblia yung turo ng mga iglesia ngayon, ng iba-ibang samahan. Titingnan natin kung ano ba yung nasa Biblia. Gaya ng pag-aaralan po natin ngayon. Hindi para atakihin natin ng kahit na sinong tatamaan nung nasa Biblia, kundi para alamin natin yung tama at saka yung mali. Pagkukumparahin natin 5:21 ng 1 Tesalonica. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Aral po ng Diyos yan. Susubukin natin ang lahat ng bagay. We will take a look unto everything. Tapos, let us hold fast that which is good. And let us abstain from all appearance of evil. Subukin natin ang lahat ng bagay. Ingatan natin yung mabuti. Itapo natin o layuan natin ang bawat anyo ng masama. Ito po ang buhay sa mundo eh. Ito ang formula ng pagpapakabuti. Tingnan mo yung mabuti, tingnan mo yung masama, tapos layuan mo yung masama, ang kunin mo yung mabuti. Yung mabuti, doon ka umanib. Doon ka umanib. 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayun. Kaya obligasyon nating malaman yung mabutit masama eh. Kasi kung hindi mo aalamin yung mabutit masama, paano kang makakaanib sa mabuti at paano mo